5 up to 7. Praise the Lord. 1 Peter chapter 5 verses 5 to 7. Likewise, buksan na po ba natin mga Biblia? It's flashed. Hallelujah, nasa screen po natin. Praise the Lord. 1 Peter chapter 5 verses 5 to 7. Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you be subject one to another, and be clothed with humility. For God resisteth the proud. Let me repeat that part. For God resisteth the proud, and giveth grace to the humble. And let me repeat that. Giveth grace to the humble. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time, casting all your care upon Him, for He careth for you. Praise the Lord. Do you believe that Jesus cares for you, mga kapatid? Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. At tayo po ay mananalangin. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon ng iyong ipagkakaloob sa amin upang kami muli, Panginoon, hallelujah, ay mahainan, hallelujah, at nawa ay mabusog ng espiritual na pagkain ng iyong mga salita. Lord Jesus, hallelujah, wala kaming kayang gawin sa aming mga sarili. Kami, Panginoon, ay nakaasa lamang sa iyo, Lord God, hallelujah. Ang iyong lingkod, Lord Jesus, hallelujah, ay hinihiling ko na gamitin mo bilang tagapagsalita mo, Panginoon, tagapaghatid ng mga salita mo, Panginoon, hallelujah. Hindi ang aking sariling karunungan, hindi ang aking sariling mga pananalita, kundi ang iyo, Panginoon, ang siyang mangibabaw, Panginoon. Hallelujah. I ask for your fresh anointing upon your servant, Lord God, and upon each and every one of us, Lord God, so that we may also share these words, Lord God, to each soul that needs to know you more, Lord God, and to be with you, Lord Jesus, hallelujah, sa iyong plano ng kaligtasan. Maraming salamat po, Panginoon. Ngayon pa lamang ay inaangkin na namin ang tagumpay sa iyong dakila at makapangyarihang pangalan, sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Lord, bless each and every soul that will receive your word today in Jesus' name. Amen and amen. Mga kapatid, be clothed with humility. Can you all say that? Be clothed with humility. Praise the Lord. You may now take your seats, mga kapatid. Hallelujah. Alam niyo, mga kapatid, nung nakaraan pong linggo, sa mensahe na dinala po ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating butihing pastor, Pastor June, and even before he stood behind this pulpit, doon pa lamang po sa prayer po ng mga pulpit ministers, doon po sa bandang likuran, before the service, mga kapatid, hallelujah, meron pong salita ng Panginoon na masasabi ko po, nung pagkakataong yon at hanggang ngayon, mga kapatid, ay talagang tumimo sa puso ng inyong lingkod, mga kapatid. In particular, yung nasa 2 Corinthians chapter 12, verse 9. I think it was the Bible reading, part of the Bible reading last Sunday. Amen, mga kapatid. Sabi dito sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, and he said unto me, ang sabi daw ng ating Panginoon kay Apostol Pablo, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Mga kapatid, hallelujah, ang biyaya ng Panginoon ay sapat para sa atin. Hallelujah. Ang kalakasan ng ating Panginoon ay nagiging ganap sa ating kahinaan. Wala sa hinagap ko, mga kapatid, na sa paggamit ng ating Panginoon sa inyong lingkod sa araw na ito, hallelujah, ako mismo, hallelujah, ay nasa sitwasyon na masasabi kong I am in a state of weakness. Hence, hallelujah, I claim right now that it's going to be the strength of the Lord that will be made perfect in my physical weakness. Amen, mga kapatid. Hallelujah.
And in connection, mga kapatid, sa mensahe ng ating Panginoon sa araw na ito, malinaw na sinabi ng ating Panginoon na ang biyaya niya ay sapat para sa atin. Ngunit mga kapatid, hallelujah, sa atin pong binasa kanina sa 1 Peter chapter 5, mga kapatid, pinaulit ko na basahin natin, mga kapatid, dahil napaka-importante. Kung hindi pa natin nababatid ang katotohanan ito, o kung nababatid na natin, hallelujah, maaaring ito ay paalaala sa atin. Ngunit kung hindi pa natin nababatid ito, mga kapatid, hallelujah, ito ang oras. Mga kapatid, hallelujah. Sinabi, mga kapatid, God resisteth the proud and giveth grace to the humble. He gives His grace to the humble. He gives His grace not to the proud, because God resists proud people. Mga kapatid, hindi ko na kayo tatanungin. Alam ko, sigurado ako, na ang inyong pagtungo sa bahay-sambahang ito ay mayroong dahilan. May dahilan yan, sigurado. Ano? Isa sa mga madalas na dahilan kung bakit ang isang kaluluwa ay tutungo sa bahay-sambahan, hallelujah, may kinakailangan mula sa ating Panginoon. Amen? Meron din naman, mga kapatid, hallelujah, na ang dahilan kung bakit tumutungo sa bahay-sambahan, marahil feeling niya, obligasyon niya, na siya ay maging present. Meron ba rito? Huwag na kayo magsabi ng amen. Kayo na lang ni Lord ang nakakaalam niyan. Ano? Marahil, ang dahilan kung bakit tumungo sa bahay-sambahan ay dahil sa tao. Nawa, wala namang ganun, ano? Pero, maaaring ganun ang dahilan. Ngunit mga kapatid, hallelujah, ang isang napakahalagang dapat nating tatandaan, hallelujah, kung tayo ay tutungo sa bahay-sambahan, ibig sabihin, ang bahay-sambahang ito, hallelujah, magkakasama ang mga mananampalataya sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, kaya tiyak ng presensya ng ating Panginoong Jesucristo ay naroroon, naririto ngayon sa bahay-sambahan natin. Tayo'y tutungo, mga kapatid, ibig sabihin, mga kapatid, we want to approach our Lord Jesus Christ. Nais nating puntahan ang ating Panginoon dahil maaaring may pangangailangan tayo, o baka pakiramdam natin, obligasyon natin na every Sunday kailangan pumunta ako sa ating Panginoon. Sana hindi naman ganun karami sa atin yung may obligasyon, ano? Magkagayon pa man, mga kapatid, isn't it, hallelujah, that those who come to the Lord need to have faith. Amen? Amen ba, mga kapatid? Naniniwala ba kayo doon? Hallelujah. Kung ating alalahanin sa Hebrews, di ba? The Hebrews chapter 11. Amen? Ang sabi sa verse 6, without faith it is impossible to please Him, for he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. But would you agree with me, mga kapatid, sasang-ayon ba kayo sa akin, na actually ang isang prerequisite ng pananampalataya sa ating Panginoon, prerequisite ng epektibong pananampalataya sa ating Panginoon, ay humility. Pagkakaroon ng mababang loob. Do you agree with me that faith requires humility? Humility is a co-requisite of faith. Co-requisite, ibig sabihin, mga kapatid, pag meron kang pananampalataya, kailangan kasama niyan ang kababaang loob. Mga kapatid, hallelujah, di ba ang definition ng faith sa Hebrews chapter 11,
Balikan natin, sa verse 1, mga kapatid. Now faith, ito yung definition, hindi ba? Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So ibig sabihin, mga kapatid, para tayo ay magkaroon ng pananampalataya, yung klase ng pananampalataya na makakukuha ng atensyon ng ating Panginoon, kinakailangan, mga kapatid, sa atin, sa sarili natin, ina-acknowledge natin that we are hoping for something. That we are hoping for something. That we do not need to see before we will believe. Amen? Now, masasabi ko, mga kapatid, na isang, sabihin na natin, problema ng maraming tao sa sanlibutan, lalo na yung mga itinatanggi, itinatatwa, ang tungkol sa ating Panginoong Diyos. O sabihin man na kinikilala, ina-acknowledge na maaaring merong divine creator pero hindi ko kinakailangan na meron akong ugnayan sa Kanya para ako ay gumawa ng mabuti. Diba? Meron yung mga hindi naniniwala sa Diyos, yung mga tinatawag na atheists. Meron yung mga tinatawag na agnostics. Yung mga agnostics, mga kapatid, sila yung mga tao na bagamat kinikilala nila na mayroong Diyos o maaaring mayroong divine being na lumikha sa lahat, ngunit sila ay naniniwala, hindi ko kinakailangan na kilalanin, sumunod doon sa divine being na yon. Mga kapatid, nakikita kong problema sa mga maraming tao sa sanlibutan, na tila baga sapat na sa kanila ang kakayahan, ang kaisipan ng tao para maipaliwanag ang mga bagay, para matustusan ang mga pangangailangan. Hindi na kinakailangang umasa sa isang Diyos. Dahil tao pa lamang, kakayahan pa lamang ng tao, devices pa lamang ng tao, sasapat na. So masasabi natin na wala silang pananampalataya, wala silang pagpapakumbaba, nandoon ang pride. Nandoon ang pride, mga kapatid. Kaiba sa mga mananampalataya. Pag sinabing mananampalataya, ikaw ay may pananampalataya. Meron kang faith. Ibig sabihin, mga kapatid, kinikilala natin na tayo, mga kapatid, ay hamak na mga nilikha lamang ng Panginoong Diyos. At bilang hamak na mga nilikha ng Panginoong Diyos, kailanman, una, hindi tayo pwedeng pumantay sa ating Panginoong Diyos. Yung pag-iisip, yung paraan ng pagkilos, yung pangangatwiran, kailanman ay hindi maaaring ipantay ang sa tao sa ating Panginoong Diyos. Kaya kinikilala din natin, mga kapatid, we acknowledge that we as creations only by that one true living God, we acknowledge that we need something. We still need something from our Creator. And that requires humility. Sino sa atin dito, mga kapatid, ang naranasan ng magmalaki sa kanilang mga magulang? Di ko na kailangan ng baon. Bakit? May sarili na akong trabaho eh. Kung tutuusin, ako pa nga ang kayang magpakain sa aking mga magulang eh. Diba? Ano nangyayari? Ano nagiging tendency? Nababawasan na ang paggalang sa mga magulang dahil feeling ng anak, hindi niya na kailangan, wala na siyang kailangan sa mga magulang. Pero hindi ba, nung tayo ay mas bata pa, nung tayo ay maliliit pa lamang, pansinin natin, di ba? Kung gaano ang isang bata, kung gaano mapagpakumbaba ang isang bata, kung ikukumpara sa isang may edad na, lalo na patungkol sa mga magulang. Ang mga batang pasnik kasi alam nila sa kanilang sarili, bagamat maaring makulit yan, matigas ang ulo niyan, pero at the end of the day, alam nila, hindi nila kayang mabuhay na wala ang kanilang mga magulang. Hindi nila kayang magkaroon ng pagkain kung wala si nanay na magluluto ng pagkain. Amen?
Hindi nila kayang makapunta sa school kung wala si tatay na magdadala sa kanila, maghahatid sa kanila sa school. Di ba? Nandoon ang pagpapakumbaba ng isang bata. Alam ng isang bata na mayroon siyang pangangailangan sa kanyang mga magulang. Kaya nandoon ang kanyang deference. Nandoon ang kanyang pagpapasakop sa kanyang mga magulang. At naroon ang kanyang paniniwala sa kanyang mga magulang na anuman ang kailangan ko, pwedeng maibigay ng aking mga magulang. Amen? Nga lang, pag umiidad tayo, di ba? Kasi nadadagdagan yung mga kakayahan natin, nadadagdagan yung mga kaya nating gawin. Amen? Nadadagdagan din yung mga readily available na resources para sa atin. Kaya unti-unti, nababawasan yung dependence natin, tama, sa ating mga magulang. Unti-unti din, nabubuo yung confidence natin na kaya nating tumayo sa ating sarili sa padagdag na dami ng mga bagay sa mundong ito. Nabubuo ang pride. Kaya feeling natin, darating ang panahon, hindi ko na kailangan ng aking mga magulang. Wala na akong kailangan. Maaaring sila may kailangan sa akin kasi retired na sila eh. Paano sila makakapagbayad ng kanilang mga bills? Diba? Yes, nabaligtad na yung sitwasyon. Nawa, wala namang ganun sa atin, ha? Mga anak, please. Huwag naman sanang ganun. Nabalik tayo sa pananampalataya. Ang pananampalataya natin sa ating Panginoon, mga kapatid, hallelujah, nangangailangan ng humility, nangangailangan ng pagpapakumbaba. Hallelujah. Pumupunta tayo sa ating Panginoon. Lumalapit tayo sa ating Panginoon, lalo na kung meron tayong kailangan sa ating Panginoon. Amen? Hinahanap natin ang ating Panginoon, hinahanap natin ang presensya ng ating Panginoon dahil alam natin kailangan natin ang ating Panginoon. Sa isang kaluluwa na prideful, sa isang kaluluwa na mapagmataas, mga kapatid, kahit na ano mangyari sa akin, hindi ko kailangang tawagin, hindi ko kailangang hanapin, hindi ko kailangang lumapit sa Diyos. Kasi kaya ko naman eh. Kaya naman ng mga kaibigan ko. Kaya naman ako suportahan ng pamilya ko. Nawa, walang ganun sa atin, mga kapatid. Hindi consistent, mga kapatid, kung sasabihin natin na may pananampalataya tayo sa ating Panginoon, ngunit naroon ang ating pride bilang mga tao. Ulitin ko, mga kapatid, hallelujah, ang pananampalataya natin sa ating Panginoon, kinakailangan, mga kapatid, may kasama yan, may kasabay yan na pagpapakumbaba, may kasama yang humility, mga kapatid. Kung inyong matatandaan, hallelujah, sige nga, yung mga nakasama ko sa pag-aaral sa midweek Bible study noon, nung pinag-aaral natin yung Christian Development Course, naalala pa ninyo yung steps toward salvation? Amen? Ano yung first? Faith, di ba? Faith toward God, pananampalataya. And then repentance. Di ba? Kinakailangan ikaw ay manampalataya na mayroong Diyos, na ang Diyos na ito ay banal. At ang Diyos, dahil siya ay banal, at tayo ay sumalangsang sa kalooban ng Diyos na lumikha sa atin na siyang banal, ibig sabihin tayo ay makasalanan, kinakailangan, mga kapatid, para maging karapat, dapat tayong muli, hallelujah, sa ating Panginoon, kinakailangan nating magsisi sa ating mga kasalanan. Repentance. Di ba? Kung walang repentance, mga kapatid, walang kaligtasan. Amen? Repentance is a prerequisite. Kinakailangan siya bago ang bautismo sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo. Di ba? Acts 2:38, repent and be baptized. Nauna muna yung repent bago yung be baptized. Kasi kinakailangan, mga kapatid, pagsisisi muna sa mga kasalanan.
bago ilibing ng ating Panginoon yung makasalanan nating sarili sa tubig. At pag-ahon nating muli sa tubig, mga kapatid, we have become new creatures. Amen? That's the born again experience. Amen? Amen ba? So mga kapatid, kinakailangan ng repentance. Without repentance, there could be no salvation. Amen? At ang pag-amin na ikaw ay nagkasala, mga kapatid, that requires humility. Ang pag-acknowledge natin, mga kapatid, na kahit na tayo ay nakakilala na sa ating Panginoon, ay maaari pa rin tayong magkasala. Kaya kinakailangan pa rin natin ng habag ng ating Panginoon. Kahit na bautismohan na tayo sa Kanyang pangalan, kahit na nakatanggap na tayo ng banal na Espiritu, mga kapatid, kinakailangan dyan ng pagpapakumbaba. Otherwise, mga kapatid, feeling natin, okay, naranasan ko na ang mabautismohan sa ngalan ng ating Panginoon. One time, big time, nagsisina ako sa aking mga kasalanan bago akong nagpabaptize. Nakatanggap na rin ako ng Holy Ghost as evidenced by speaking of tongues. Okay na ako. Hindi ko na kinakailangang umattend sa services. Hindi ko na kinakailangang lumuhod sa harap kapag may altar call. Kasi ligtas na ako, feeling ko okay na ako. Wala na akong kailangan kay Lord. Nakuha ko na yung mga pangangailangan ko sa Kanya. Natanggap ko na yung Holy Ghost Bulletproof na ako mula sa pagkakasala. Mali. Maling-mali. Habang tayo, mga kapatid, ay narito pa sa katawang nabubulok. Habang tayo ay narito pa sa sanlibutan, mga kapatid, pwede pa rin tayo magkasala. Ngunit yun nga, ang benepisyo ng pagiging mananampalataya, ang benepisyo ng isang born-again believer, mga kapatid, pag tayo ay nagkasala, mga kapatid, nariyan ang habag ng ating Panginoon. Nakahanda para sa atin. Ang kanyang banal na dugo ay nakahanda para linisin tayong muli. Kapag tayo ay nagkasala, tayo ay nagsisimula sa ating mga kasalanan. Hindi na tayo exempted, mga kapatid, mula sa pagkakasala. Hindi pa tayo exempted. Ibig sabihin, nandun pa rin ang pangangailangan natin na magsisi sa ating mga kasalanan kapag tayo ay nakakagawa ng labag sa kalooban ng ating Panginoon, kahit na tayo ay mga mananampalataya na. And that requires humility. Again, mga kapatid, ang linaw ng sinabi ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pedro, God gives grace to the humble, and He resists the proud. Kaya kailanman, mga kapatid, hallelujah, diba? Madalas yun naririnig. Sa akin, madalas ko bukang bibig ko to God hates pride. Ayaw ng Diyos sa pagmamataas. Parang ganito yan, mga kapatid, Ulitin ko, ang paraan ng pag-iisip ng ating Panginoon ay higit na mataas kaysa sa paraan ng pag-iisip natin. Pero mga kapatid, kung papansin, kaya napakagaling na mangangaral ng ating Panginoong Hesukristo Ginagawa niya yung mga aral, yung pangangaral niya ng mga katotohanan, na makadiyos, nagagawa niya sa paraan na madaling maintindihan ng mga makakarinig. Na niloloob niya na makaunawa ng katotohanan. Di ba? Dinadaan niya sa pamamagitan ng parables. Amen? Now, kung titingnan natin, mga kapatid, ito mas makaka-relate siguro dito mga magulang. Mas makaka-relate siguro dito mga magulang. Pero in a way, makaka-relate din dito yung mga anak na nakaranas din ng ganito. Diba? Mga magulang, nangyari na ba sa inyo na ang inyong anak, lalo na kung medyo may edad na yung anak ninyo, halimbawa, teenager na, tapos, nagpakumbaba sa inyo sa pamamagitan ng
Well, maaring inadmit niya na meron siyang pagkukulang, meron siyang hindi kayang gawin, at hiningi niya ang tulong ninyo. Or meron siyang kailangang bagay at inaamin niya sa kanyang sarili at inamin niya sa inyo na kayo lamang ang maaring makapagbigay, makapag-supply nito sa kanya. Naranasan niyo na yun? Naranasan niyo na yun? Meron ba sa atin ng mga magulang na matigas ang puso, natatanggihan ang anak na nagpapakumbaba? Wala. Kung tutuusin pa nga, di ba? Yung ibinibigay pa natin, yung ine-extend pa natin na tulong sa ating anak na nagpapakumbaba sa atin, higit pa doon sa kanyang kinakailangan, di ba? Tama ba? Naranasan nyo na yun, mga magulang? Di ba? O mga anak, naranasan nyo na ba yon? Na nagpakumbaba kayo sa inyong mga magulang. Inadmit ninyo na mayroon kayong kakulangan, mayroon kayong pangangailangan, mayroon kayong hindi kayang gawin. Inamin nyo sa inyong mga magulang, at nung inextend ng inyong magulang, ng inyong ina or ng inyong ama, yung kanilang tulong, yung kanilang provision sa inyo, ay higit pa doon sa inaasahan mo, yung iyong natanggap mula sa iyong magulang. I believe walang kainaibahan mula sa ating Panginoon. Kapag tayo, mga kapatid, ay nagpakumbaba sa ating Panginoon, yung mga pangangailangan natin, hindi lamang sasapatan ng Panginoon, hihigitan pa niya. Ngunit kung mananatili tayong matigas, kung nananatili tayong mapagmataas, mga kapatid, paano naman aasahan natin na tutugunin ng ating Panginoon yung ating mga pangangailangan? O tutugunin ng ating Panginoon yung pinagpipray na natin? Matagal natin pinagpipray. Tanungin natin ang ating sarili, pag tayo ba ay lumalapit sa ating Panginoon sa panalangin, tayo ba ay nagpapakumbaba sa harap ng ating Panginoon? Coming to God requires humility. Yung paglapit sa ating Panginoon, kinakailangan ng pagpapakumbaba. Kailanman, mga kapatid, yung may pangangailangan, ay hindi maaring maging mapagmataas doon sa kung kanino manggagaling yung pangangailangan niya. Kaya kung tayo, mga kapatid, mananalangin, pinagpe-pray natin, Lord, kailangan ko ng kagalingan mula sa aking karamdaman. Pero, gagawin ko pa rin ang lahat ng aking magagawa. Kasi nandyan naman, may pera naman ako eh. Kung kung gusto mo lang, Lord, sige. Kung gusto mo lang, pero kung hindi, okay lang din. Ibang ibang side yun, bro. Kasi di ba ako, sabi ko, pag ako nagpe-pray, madalas ang panalangin ko sa ating Panginoon, your will be done. According to your will, Lord. Di ba? Pero ibang usapan, mga kapatid, yung sasabihin mo, Lord, kung gusto mo lang, sige, bigay mo sa akin. Kung hindi, okay lang din sa akin. Sapat na naman. Meron na akong magandang buhay. May pera naman ako. Sakaling kinakailangan ko magpa-chemotherapy. Hindi mo hinihiling sa ating Panginoon, Lord, please, kung kalooban mo na gamitin ang chemotherapy bilang instrumento ng pagpapagaling mo, please, Lord, papasakop ko ang aking kalusugan sa iyong pagkilos. Diba? Pag tayo lumapit sa ating Panginoon, kailangan nagpapakumbaba tayo, mga kapatid. Wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Kailanman, hindi naging higit na dakila ang nilikha kaysa sa lumikha. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Siyempre, kapag tayo ay humihingi ng kapatawaran sa ating kasalanan, humihingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. Kapag tayo nagkakasala sa ating kapwa, kinakailangan humingi tayo ng kapatawaran. Admitting one's mistakes, admitting one's sins, mga kapatid, requires that we set aside our pride. It requires that we be clothed with humility.
Ngunit gayon din, mga kapatid, kinakailangan din ng pagpapakumbaba. Kinakailangan ng pagpapakumbaba kapag tayo ay humihingi ng tawad. Mga kapatid, hindi ibig sabihin na inamin mo na nagkamali ka, automatic na yon na ikaw ay mapapatawad na sa iyong mga kasalanan. Hindi eh. May mga ganon mga kapatid, ano? May mga ganon. Sana, kung meron tayong tendency na ganito, hindi lamang sa kapwa-tao natin, kundi sa ating Panginoon, higit sa lahat, sana mga kapatid, ito ay mabago sa atin. Alam niyo yung, inamin ko naman kay Lord mali yung nagawa ko. Hindi, inamin ko naman sa sarili ko, mali yung nagawa ko. Mahabagi naman si Lord Di na ako magsasorry kay Lord. Naintindihan niya na yun. Inassume mo na agad. Or nagkasala tayo sa kapwa natin. Inamin mo na ikaw ay nagkamali. Mali yung ginawa ko na gumawa ako ng kwento laban doon sa kapitbahay ko. Pero ang tanong, mga kapatid, hanggang doon lang ba? Masasabi mo bang tunay na nagsisi ka sa iyong mga kasalanan, doon lang, hanggang doon lamang sa pag-amin ng iyong pagkakamali? Sabihin mo, tama na yon. Tama na yon. Mas importante, humingi na ako ng tawad kay Lord. O humingi ka nga ng tawad kay Lord, doon sa tao na nagawan mo ng pagkakamali. Bahagi ng ganap na pagsisisi, mga kapatid, ang paghingi ng kapatawaran sa mga nagawa natin, hindi lamang sa ating Panginoon, kung hindi doon sa tao na maaring nagawan na atin ng kasalanan. At para lumapit tayo doon sa tao na nagawan natin ng mali, kinakailangan isa-isang tabi natin yung ating pride dyan. Alam nyo kung ano yung maaaring pumigil sa atin para humingi tayo ng tawad sa kapwa natin? Pride. Pride. At kapag gano'n na nangyari, pinairal mo ang pride mo, hindi nagiging ganap ang pagsisisi sa kasalanan. Di ba? Hindi nagiging ganap. Asking God for help. We do that, right? Yes. Kahit mga kapatid, yung sobrang sama ng pakiramdam mo, di ba? Yung breath prayer mo, Lord, please help me. Di ba? That means, di ba, ina-acknowledge natin na tayo ay mahina, tayo ay nasa mababang kalagayan, di ba? We are being humble. That's why we are asking God for help. Kasi kung hindi mo iniisip na may kailangan kang tulong sa ating Panginoon, feeling mo malakas ka kahit mahina ka naman, hindi mo gagawing humiling sa ating Panginoon ng tulong Diba? Asking God for help requires humility. The admit that you have need for help from our Lord, from our brothers and sisters, from other people, that requires humility, mga kapatid. When was the last time, mga kapatid, na inamin natin, una sa ating sarili, na mayroon tayong kailangan mula sa ating Panginoon o mayroon tayong kailangan sa ating kapwa, lalo na sa ating mga kapatid sa pananampalataya? Mga kapatid, kapag ba tayo ay napupunta doon sa likuran, or kapag tayo'y nagbibigay ng ating mga ikapo at alay, di ba meron dong may form, may slip, di ba? Nilalagay doon, anong amount yung para sa tithes, anong amount yung sa offering. Sa bandang baba, yung prayer request, fini-fill upan nyo ba yun, mga kapatid? Yung prayer request. Or alam ko, meron mga, mga prayer request form doon na di ba? Tama po, pastor, di ba? Meron doon Gaano tayo kadalas sumusulat sa mga prayer request form? Or gaano tayo kadalas na verbally sinasabi natin sa ating mga kapatiran na ipag-pray tayo? Because actually, doing so also requires humility. Yes,
Meron tayong sariling relationship sa ating Panginoon. Amen? Meron tayong sariling line of communication sa ating Panginoon. Kapag tayo nananalangin, maaari tayong manalangin sa ating Panginoon. One-on-one tayo, nakikipag-usap sa ating Panginoon. Pero nandun din ang mga pagkakataon, mga kapatid, na kinakailangan natin ng panalangin ng ibang kaluluwa, ng ibang mga tao. Hindi ko sasabing kaluluwa na nasa langit. Kasi may pananampalataya na gano'n, di ba? Ang paniniwala nila, di ba? Pwede tayong ipanalangin ng mga kaluluwa, yung mga ligtas na kaluluwa sa langit para tayo ay mapunan yung mga pangangailangan natin, lalo na yung pangangailangan nating maligtas. Di ba? Ni ganun. Pag sabi natin mga kaluluwang buhay, nandito. Di ba? Do we acknowledge, mga kapatid, that we still need prayers? We need to be prayed for by our brothers and our sisters. To do so requires humility, mga kapatid. Kaya paumanhin kung sino yung nakakabasa ng yung prayer request form ko kasi baka hindi nyo naiintindihan yung sulat ko, parang sulat Pero siguro sanay na kayo, alam nyo na kung ano yung nakasulat doon. Hindi ko sinasabi to, mga kapatid, para ipagmapuri ang sarili ko, nasasabi ko, kaya kong magpakumbaba. No. Hindi, mga kapatid. Ang lahat ng kapurihan ay sa ating Panginoon. I'm just sharing with you, mga kapatid. Diba? Walang mawawala sa atin. Actually, mas may magigain tayo kung tayo ay magpapakumbaba at aaminin natin sa ating sarili, sa ating mga kapatiran at sa ating Panginoon na kinakailangan natin ng panalangin. Bukod sa panalangin na kaya nating gawin sa ating sarili. Yung panalangin na maaaring magmula sa ating mga kapatiran para tulungan tayo na makuha ang atensyon ng ating Panginoon. Amen? Huwag kayong mahihiya, mga kapatid. Prayer requests. Amen? That would require humility. Amen? Sino sa atin ang nagkasala? Pinatawad ng ating Panginoon. Ngunit, ang kasunod ng pagpapatawad mula sa ating Panginoon, of course, is spiritual restoration. Amen? Spiritual restoration, spiritual healing also requires humility. Wala yung kinaibahan, mga kapatid, doon sa alam mo at nagpagamot ka dahil mayroon kang ulcer, di ba? Pa-check up ka. Initially, tumanggap ka ng gamot, di ba? Pero nireseta sa'yo, ito, kailangan may maintenance ka para kumpletong gumaling ka na. Para kumpletong makarecover ka mula sa ulcer mo. Pero feeling mo, malakas ka na dahil nakainom ka na ng gamot. Ilang doses. Oo nga, no need. Hindi ko na kailangan. Hindi ko nabibilhin yung maintenance. Mahal eh. Di ba? Kaya ko na. Malakas na ako. Feeling mo lang yon. Diba? Hindi ka reresetahan ng gamot ng isang manggagamot na hindi kinakailangan ng iyong katawan para ganap na ikaw ay gumaling at makarecover sa iyong karamdaman. Ganon din, mga kapatid, bagamat nandoon na ang pagpapatawad ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan, nandiyan na kanyang habag, mga kapatid, yung restoration, yung healing natin spiritually, mga kapatid, that could require a process that would take time. And to subject ourselves to that process, yung tayo, mga kapatid, ay magpasakop doon sa proseso na yon ng restoration, ng spiritual healing na magmumula sa ating Panginoon, mga kapatid, yon ay kinakailangan ng pagpapakumbaba. Hindi i-claim mo na agad na, pinatawad na ako ni Lord. Okay na ulit ako spiritually. Diba? That would require humility. Sino sa atin, mga kapatid, ang nanghihina? Ako, mga kapatid, physically. Nanghihina spiritually. Huwag niya kayo magsabing amen. Sa inyo na lang yan, sa pagitan niyo na lang yun ni Lord. Nanlalamig.
nanlalamig spiritually, mga kapatid, o posibleng both, di ba? Mga kapatid, etong nakakalungkot, kapag mayroong mananampalataya na nakakaramdam ng panlalamig, nakakaramdam ng panghihina sa kanilang buhay espiritual, nakakaramdam ng panlalamig sa kanilang relationship sa ating Panginoon, tapos pinipili na lumiban mula sa mga gawain. Siguro nagkaroon na ng pagkakataon sa ating buhay na naranasan natin yon sa ating mga sarili. Ngunit mga kapatid, tandaan natin, kung tayo ay nangihina spiritually, kung tayo ay nanlalamig spiritually, yun nga yung pagkakataon na mas kinakailangan natin na lumapit sa ating Panginoon eh. Yun nga yung mas kinakailangan natin, mga kapatid, na makasama yung mga kapwa mananampalataya natin. Para lalo tayong patibayin. Para lalo tayong palakasin. Saan ka nakakita? Lahat tayo rito, merong mga may mga gadget tayo, di ba? May mga kanya-kanya tayong mga electronic devices. Saan ka nakakita ng electronic device? Lobat. Tapos, imbis na ikabit mo sa charger, talagang ilalayo mo pa sa charger. Oo. Tapos, inaasahan mo, magagamit mo pa yun na matagal. Ganon din tayo sa ating buhay spiritual, mga kapatid. The more na nakakaramdam tayo ng panlalamig, the more na nakakaramdam tayo ng panghina spiritually, mga kapatid, yun yung pagkakataon na mas kailangan nating lumapit sa ating Panginoon. And that, I believe, also requires humility. Kasi kailangan mo si Lord eh. Kailangan mo ang mga kapatiran, kailangan mo ang church. To admit that, to acknowledge that, requires that we set aside our pride. Hindi tayo lalakas, hindi tayo mare-restore, hindi mare-regain yung ating spiritual strength. Hindi tayo mapupuspos muli ng banal na espiritu kung hindi tayo magpapakumbaba. Huwag kang magtaka, kapatid, kung parang ang tagal na yata nung huling beses kung makatanggap ng Holy Ghost, mapuspos ng banal na espiritu. Ang tanong, kailan ka ba huling lumapit sa altar? Ang tanong, kailan ka ba nagpuri sa ating Panginoon na binukas mo ang iyong bibig? Ano ba ang dapat nating ikahiya? Bakit ba natin kinakailangan pigilin ang ating mga sarili sa pagpupuri sa ating Panginoon? Bakit natin kinakailangan na pigilin ang ating mga sarili na lumuhod sa altar? Anong pinagmamalaki natin? Anong kinahihiya natin? Nahihiya tayo sa sasabihin ng ating kapatid? Pareho lang kayo niyan? Pareho lang kayo na nangangailangan kay Lord? Pareho lang naman kayo na nangangailangan na mapuspos ng banal na espiritu? Hindi mo dapat alalahanin ang sasabihin niya. Nahihiya ka kay pastor? Nahihiya ka sa nakatayo dito? Bakit? May nagawa ka bang mali? Hindi naman mali ang paglapit sa altar. Hindi naman mali ang pagluhod. Yun nga lang, ang ating isipan bilang tao, at maaring inuudyukan pa yan ng Panginoon ng sanlibutan ito, binubulungan ka, huwag mong gawin yan. Pigilan mo yung sarili, nakakahiya. Pag ikaw nag-speak in tongues, para kang baliw. Pag ikaw umawit ka ng malakas, sintonado pa nga boses mo eh. Tapos, winawagayway mo pa ang mga mo. Para kang wala sa sarili. Tigilan mo nga yan. Diba? Tandaan natin ang ginagawa natin para sa lahat. Una sa lahat
ay para sa ating Panginoon. Para sa ating Panginoon. Yung ginagawa nating pagpupuri sa ating Panginoon, kaya natin binubukas ang ating bibig. Di ba? Kaya tayo nagpupuri ng hallelujah, pumapalakpak. Di ba? Maaring sumasayaw, tumatalon. Kanina si Brother Ray, habang pinapangunahan ang pananambahan dito, dahil nararamdaman niya ang pagkilos ng Espiritu ng Panginoon, hallelujah, at gayon din naroon ang kanyang pagpapakumbaba sa ating Panginoon, na siya bilang nilikha ng ating Panginoon ay kinakailangan magpuri sa ating Panginoon, dahil ang tao ay nilikha para purihin ang ating Panginoon. Ano? Kaya nagagawa niyang tumalon. Ikaw, kapatid, kailan ang huling beses? Baka nga, mali ang tanong ko meron na bang unang beses na ikaw na magpuri sa ating Panginoon, hindi mo pinigilan ang iyong mga paa sa pag-indak, hindi mo pinigilan ang iyong bibig sa pagsigaw ng hallelujah, hindi mo pinigilan ang iyong mga kamay sa pagpalakpak, sa pagkaway, sa pagpupuri sa ating Panginoon? Ano ba ang tama kong tanong? Dapat, kailan yung unang beses? Magkakaroon ba ng unang beses? Kailan yung huling beses? Kaya di ba minsan nakakatuwa, and at the same time, nakakalungkot pag nakikita natin na kung sino pa yung mga mas may edad sa church, sila pa yung mas malakas at mas matinding magpuri. Malapit na. That means, there's the humility. There's that humility. Nandyan yung hope mo Ilan na lang, ang ilang panahon na lang ang ilalagi ko sa mundong ito, bakit hindi ko pa gamitin sa pagpupuri sa ating Panginoon? Para sa mga may edad. Pero para sa mga hindi pa masasabing may edad, sipin natin, hindi natin alam kung kailan ang pagbabalik ng ating Panginoon. Baka mauna pa yung pagbabalik ng ating Panginoon kaysa doon sa pagpanaw sa mundong ito nung mga nakakatanda sa atin. Nakahanda ka na ba? Dapat ang mindset natin sa pagpupuri, sa paglilingkod sa ating Panginoon, kagaya, ng mindset na hindi natin alam, bukas maaring bumalik ang ating Panginoon, o bukas, hindi ko alam, baka maaksidente ako, kunin na ni Lord ang buhay ko. Gamitin ko na ang bawat saglit ng aking buhay para magpuri at maglingkod sa ating Panginoon. That also requires humility. Acknowledging that our life here on earth is limited. Yung pamamalagi natin sa mundong ito ay hindi walang hanggan. Ibig sabihin may hangganan. Di ba? Kaya mga kapatid, ulitin ko, kailan yung huling beses na tayo ay lumapit sa ating Panginoon? Not just physically lumapit sa ating Panginoon, lumapit sa altar, kundi yung lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pagpupuri. Yung walang pagpipigil na pagpupuri sa ating Panginoon. O yung huling beses, mga kapatid, na tayo ay nagpakumbaba sa harap ng ating Panginoon, tayo ay lumuhod, tayo ay nanaghoy, mga kapatid, sa ating Panginoon. Dahil ina-admit natin, Panginoon, meron ako mga pangangailangan sa iyo. Panginoon, ako'y nanghihina. Kailangan ko ng kalakasan na magmumula lamang sa iyo. Panginoon, I'm broken. I'm broken, Lord. And I need to be restored. Lord, my cup is empty. And I need to be filled once again. Lord,
I need your strength. Lord, nabibigatan na ako, Panginoon, sa aking sitwasyon. Last week, mga kapatid, hallelujah, nabanggit ni Pastor June ang tungkol sa mga dilema sa buhay natin. Amen. Hindi yan nilagay ng ating Panginoon para tayo ay pahinain, para tayo pabagsakin, kundi bagkus, ito ay para tayo ay lalong iangat ng ating Panginoon. Dahil sa mga sitwasyong yon na tayo ay nakakaranas ng mga dilema sa ating buhay, naroon, hallelujah, na tayo ay maaaring maging mahina at doon papasok ang kalakasan ng ating Panginoon. Tayo ay nababawasan at nadadagdagan ng ating Panginoon. The Lord increases as we decrease. Amen? At sa mga pagkakataon, hindi ko alam, maaring mayroong isa o ilan sa atin na mayroong pinagdaraanan ngayon. Lalo mong kinakailangan na magpakumbaba sa ating Panginoon. Lumapit sa ating Panginoon. Lumuhod sa ating Panginoon. Managhoy! Managhoy! Wala kang dapat itago sa ating Panginoon. Hindi natin kailangang sabihin sa ating Panginoon, Lord, masaya ako kahit na ganito ang aking pinagdaraanan. Aminin mo sa ating Panginoon, Lord, nahihirapan na ako. Lord, ang sakit ng nararanasan ko dahil sa aking karamdaman. Kinakailangan kita, Lord. Sa ating binasa kanina sa Bible reading, mga kapatid, be afflicted and mourn and weep. Hindi mali. Walang mali, mga kapatid, na tayo ay manangis, tayo ay umiyak. Sabi dito, let your laughter be turned to mourning. Ang sinasabi ba sa atin dyan, tayo ay maging parang baliw? Ano? Na kahit masaya tayo, kinakailangan tayo ay manago? Hindi. Hindi. Ang nais ng ating Panginoon, tayo ay magpakumbaba. Sapat na pagpapakumbaba na kapag tayo ay nakakaramdam ng kalungkutan, tayo ay nakakaramdam ng kahinaan, hindi natin yun itatago kay Lord. Aaminin natin kay Lord, Lord, ako ay nalulungkot. Lord, ako ay nangihina. That requires humility, mga kapatid. Hallelujah. Hindi yung gagawin natin, magbabalat tayo, na tayo ay nagagalak, tayo ay malakas, kahit sa totoong buhay, kahit yung sa kaloob-looban ng ating kaluluwa, tayo, mga kapatid, ay nananaghoy. Tayo, mga kapatid, ay nanghihina. Alam ng ating Panginoon yan. Kahit hindi mo sabihin. Ngunit, kapag inamin mo yan sa ating Panginoon, nagpakumbaba ka sa ating Panginoon na kinakailangan mo siya, ibig sabihin yan, binibigyan mo ng pagkakataon ng ating Panginoon na kumilos sa iyong buhay, na kumilos sa iyong sitwasyon. Humble yourselves in the sight of the Lord and He shall lift you up. Kapag ikaw, pinipilit mo na ikaw ay nasa itaas, kahit ikaw naman ay nalulugmok, palagay mo, iaangat ka ni Lord? Kung sasabihin mo, magmamataas ka kay Lord? Hindi. Ang iaangat ni Lord ay mga nagpapakumbaba at yung mga umaamin na sila ay nasa mababang kalagayan ng kanilang buhay. Dahil nga, sa ating kahinaan, nagiging ganap ang lakas ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Amen? Amen ba, mga kapatid? Hallelujah. Kaya kung meron pa sa atin, hallelujah, na hindi pa nagagawa, na lumapit sa ating Panginoon, aminin na tayo ay nanghihina, aminin na tayo ay nanlalamig, aminin na tayo ay nananagoy sa loob ng ating kaluluwa. Ito ang pagkakataon, kapatid. Tayo magsitayo. Hallelujah. Oh yes, Jesus, we need you. Ang bawat isa sa atin, kailangan ng ating Panginoon. May kailangan tayo sa ating Panginoon. Ulitin ko, mga kapatid.
We are admonished by the Lord to be clothed with humility, not with pride. Resists the proud.